Kwento ito ng isang magsasaka na si Al na walang ibang hinangad kundi ang maalagaan ng mabuti ang kanyang mga pananim para maibenta ito sa bayan. Ngunit sa araw-araw na pagsasaka niya ay hindi niya namamalayan na unti-unti siyang pinapalakas nito. Habang inihahatid niya sa bayan ang kanyang mga nasakang gulay at prutas ay may nakita siyang isang dragon na nagwawala. Ito pala ay may nilalabanan na 3 adventurer ngunit napakalakas ng dragon na ito para talunin. Napag-isip-isip ni Al na kunin ang atensyon ng dragon sa pamamagitan ng paghagis nito ng kinakain niyang carrot. Pero hindi niya akalain na sobrang lakas pala ng kanyang pagkakabato dahilan para sumabog na lang ang dragon. Nagulat ang mga adventurer sa nakita nila at dali-dali namang umalis si Al para ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay papuntang bayan. Nang papasok na siya sa bayan ay nakita niya na may isang nagmamadaling lalaki ang papalapit sa kanya at may karga-karga itong isang babae. Dali-dali naman niyang iniligtas ang babae kaya napilitan makipaglaban ng lalaki para makuha ulit ang babae pero hindi ito nagtagumpay. Dahil nagmamadali si Al ay umalis din siya kagad para maihatid ang mga dala niya. Nang pauwi na siya ay bigla siyang hinarang ng mga kawal na nakabantay sa gate at ito ay sa utos ng babaeng iniligtas niya kanina. Dito niya na nalaman na isa palang prinsesa ang kanyang iniligtas. Inalok siya nito para magtrabaho sa palasyo ngunit tumanggi siya dahil isa lamang siyang magsasaka at ito lang din ang gusto niyang gawin. Dahil sa gusto ng prinsesa na magtrabaho siya sa palasyo ay inalok naman siya na magsaka sa napakalawak na lupain malapit sa palasyo. Biglang dumating ang mga adventurer na tinulungan niya kanina at habang nakikipag-usap ang prinsesa sa kanila ay dito na siya nagkaroon ng pagkakataon na makaalis. Akala niya ay nakatakas na siya sa prinsesa ngunit wala pala itong plano na tigilan siya hanggang sa mapapayag siya nito. Isang araw ay nakatanggap ng balita ang hari na may mga halimaw ang papalapit sa kaharian nila. Kaya naman pinayuhan ng hari at ang prinsesa na kaagad alisanin ng palasyo bago pa man dumating ang mga halimaw. Walang magawa ang hari at ang prinsesa kundi lisanin ng palasyo. Kaagad din itong nalaman ng kaibigan ni Al at sinabihan siya nito. Bigla naman siyang nabahala sa kanyang mga pananim kaya naman ay dali-dali niya itong pinuntahan. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya na okay lang ito. Bigla siyang may narinig na ingay at ito pala ay ang mga halimaw na patungo sa bayan. Sa isip-isip niya ay wala siyang magagawa dito dahil isa lamang siyang magsasaka at mayroon namang mga mandirigma ang kaharian para labanan ang mga ito. Ngunit napagtanto niya na kung may mangyayaring masama sa kaharian ay mawawalan din siya ng mapagbebentahan ng kanyang mga pananim. Dahil dito ay nag-isip siya ng paraan paano niya mapipigilan ang mga halimaw. Kasalukuyan naman ang naglalakbay ang hari at ang prinsesa patungo sa lugar na pansamantala nilang tutuluyan. Nagtataka sila dahil parang hindi ito ang tamang daan papunta dun. Sinabihan ng hari ang gumagabay sa kanila na bumalik na lang muna sila at gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para ituro ang tamang daan. Dito na lumabas ang tunay na motibo ng taong pinagkakatiwalaan nila. Bigla niyang inatake ang hari at mga kawal na kasama nila. Ito pala ay isang halimaw na may planong patayin ng hari para siya ang magpanggap na hari. Nagsanib puwersa ang hari at prinsesa na kalabanin ng halimaw ngunit hindi nila ito kaya. Nang susubukan na ng halimaw na atakihin sila ay bigla namang dumating si Al at nilabanan ng halimaw gamit ang dala-dala niyang asarol. Dahil dito ay inilabas na ng halimaw ang totoo niyang anyo. Nakikita nila na sobrang taas na ng level nito at sa isip-isip ng prinsesa ay imposibleng matalo ito ni Al. Ngunit kahit gaano pa ito kalakas ay isang suntok lang pala ito ni Al at kaagad itong natalo. Dali-dali namang nagsialisa ng iba pang mga halimaw nang makita nilang naglupaypay kaagad ang amo nila sa isang suntok lang. Dahil sa kabayanihan ni Al ay ang hari naman ang nag-alok sa kanya na magsilbi sa kaharian. Kahit anong matataas na posisyon ang gustuhin niya ay ibibigay ito ng hari. Ngunit tinanggihan pa rin ito ni Al dahil para sa kanya ay gusto niya lang maging isang magsasaka habang buhay. May naisip na palang paraan ng prinsesa para siya ay mapapayag. Inalok siya nito na bibigyan siya ng napakalawak na lupain para sa kanyang pagsasaka ngunit ito ay may kondisyon. Ito ay ang sumali siya sa guild bilang isang adventurer. Dahil sa ayaw niyang magsilbi sa kaharian ay ito ang naiisip ng prinsesa para makatulong si Al sa pagprotekta sa kaharian. Tinanggap naman ito ni Al bilang pasasalamat sa lupang makukuha niya. Kinabukasan ay sinamahan siya ng prinsesa sa guild para opisyal na magparehistro bilang adventurer. Hindi niya akalain na sikat na pala siya dito dahil sa kanyang nagawa kasama na rin ang ginawa niya sa dragon. Nakilala din niya dito ang 3 adventurer na tinulungan niya nung isang araw sa pagtalo sa dragon na sina Jake, Lamia at Luke. Ilang sandali lang ay ipinaliwanag na sa kanya ni Helen ang lahat na dapat niyang malaman sa isang guild at bilang isang adventurer. Bilang isang baguhan na adventurer pa lamang ay binigyan muna siya ng madaling trabaho. At ito ay ang paghahanap lang ng isang uri ng damo.
Binigyan din siya nito ng isang balabal na makakatulong para maprotektahan ang kanyang sarili sa oras na may makaharap siyang halimaw sa daan. Kagad siyang nag-umpisa sa paghahanap at nang makukumpleto na niya ito ay may nakita siyang parang kaliskis. Hindi niya alam kung saang halimaw galing ito dahil wala ito sa listahan ng mga halimaw na posible niyang makaharap sa lugar na ito. Habang binabasa niya ng mabuti ang listahan ay may biglang sumulpot na halimaw sa likuran niya. Kagad siyang inatake nito at buti na lang ay dumating si Jake para iligpit ito. Kasama din pala ni Jake sina Lamia at Luke dito. Bigla silang nakaramdam ng napakalakas na aura at kasabay nito ang pagyanig ng lupa na parang may higanting naglalakad papalapit sa kanila. Bumungad sa kanila ang napakalaking dragon at hindi sila makagalaw sa sobrang takot na nararamdaman nila. Habang ang dragon ay patuloy na naglalakad at parang hindi sila napansin nito. Sinubukan ni Al na tingnan ang stat o level nito at nagulat siya sa nakita niya. Nang makabalik na sila sa guild ay kagad nilang ipinaalam sa guildmaster ang nakita nila. May nabanggit silang posibleng pangalan ng dragon at may biglang naalala si Helen. Ipinakita rin ni Al ang kaliskis ng dragon na nakita niya at dito na muling naalala ni Helen ang mapait na sinapit nila ng kanyang kapatid dahilan para bigla siyang mawalan ng malay. Ikwinento ng matandang babae kay Al kung paano niya nakita si Helen 15 taon na ang nakakaraan. Hindi sila nagdalawang isip na ampunin ito pero simula nung araw na yun ay wala itong maalala na kahit ano. Kaya nagdesisyon si Al na alamin ang totoong nangyari kay Helen at ano ang totoong kinalaman dito ng dragon na nakita nila. Kagad siyang nag-umpisang magsaliksik patungkol sa dragon. Gusto niyang alamin ang lahat ng malalaking kaganapan 15 taon na ang nakakaraan. Kaya naman nakiusap siya sa tagapamahala ng isang aklatan na ipahiram sa kanya ang libro na naglalaman ng mga nangyari sa panahong ito. Ngunit hindi ito pumayag sapagkat mababa pa lang umano ang ranggo niya at tanging may matataas na ranggo lang ang pwedeng makabasa nito. Bigla namang dumating ang prinsesa na ikinagulat nilang dalawa. Ang prinsesa na mismo ang nakiusap para payagan si Al na makita ang libro na tinutukoy niya. Walang magawa ang tagapamahala ng aklatan kundi payagan si Al basta sasamahan siya ng prinsesa. Nalaman naman kagad ng prinsesa kung anong libro ang gustong makita ni Al. Ito pala yung nangyari sa nayo ng Honol kaya nahanap nila kagad ito. Nakapaloob sa librong ito ang kalunos-lunos na sinapit ng nayon at dito rin nakita ang kaliskis ng dragon na katulad ng nakita ni Al. Akala ng mga tao ay matagal nang patay ang dragon na ito dahil sa labanan ng kapwa niya dragon. Pero nagtataka sila bakit may kaliskis ng dragon na ito ang nakita sa nayon ng Honel. Ito rin ang dahilan bakit hindi basta-basta pinapabasa sa kahit na sino ang libro na ito. Dahil magdudulot lamang ito ng takot sa mga tao pag nalaman nila na buhay pa pala ang dragon na ito at ito ang nagwasik sa nayon ng Honel. Naisip ni Al na kailangan niyang puntahan ang nayon na ito para makakuha pa ng impormasyon. Kinabukasan mismo ay pinuntahan nila ito kasama ang prinsesa. Ilang sandali lang ay biglang may narinig si Al na batang nagsasalita na parang tinatawag siya nito. Sinundan niya ang boses kung saan ito nanggagaling at dito niya na nakita ang isang batang lalaki na lumulutang. Ngunit hindi ito makita ng prinsesa at tanging si Al lang ang nakakakita sa kanya. Kaya dito na napagtanto ni Al na isa itong multo. Nalaman niya na nakababatang kapatid pala ito ni Helen na si Rai at napansin kagad nito ang suot niyang balabal. Kaya naisip niya na baka dahil sa balabal na suot niya kaya nagagawa niyang makita si Rai. Kaya naman sinubukan niyang isuot din ito sa prinsesa at dito na nakita ng prinsesa si Rai. Nalaman nila mula kay Rai na si Helen lang pala ang nag-iisang nakaligtas ng sinalakay ang kanilang nayon. Maliban dito ay nalaman din nila na tuwing may inaataking nayon ng dragon ay nag-iiwan palagi ito ng isang buhay na tao. Ang taong ito ang gagamitin umano ng dragon para maipakalat sa ibang tao ang mapait niyang sinapit nang sa gayon ay matakot ang mga tao. Alam ni Rai na mas lumalakas ang dragon kung may negatibong enerhiya sa paligid dito. Marami pang impormasyon ang naibigay ni Rai kay Al at isa na dito ang posibleng paraan para matalo nila ang dragon. Dali-dali silang bumalik sa kaharian para paghandaan ng posibleng pag-atake ng dragon at pinuntahan naman ni Al si Helen. Hindi nila alam na si Helen pala ay mag-isang pinuntahan ng dragon. Nang magkaharap na si Helen at ang dragon ay walang ibang ginawa ang dragon kundi ang ipaalala kay Helen kung paano namatay si Rai at siya umano ang dahilan nito. Hanggang sa panghinaan ng loob si Helen at mag-isip na magpatiwakal na lang. Bago pa ito gawin ni Helen ay biglang dumating si Al at pinigilan niya ito. Biglang inatake ng dragon si Al ngunit sa tulong ng balabal na suot niya ay nakaligtas siya. Ginantihan naman ito ni Al ng suntok ngunit napakalakas talaga nito. Nagpatuloy ang kanilang labanan at walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa. Biglang hinila ni Al si Helen at tumakbo silang dalawa. Hindi pa din mawala sa isipan ni Helen na siya ang may kasalanan ng lahat na nangyayari.
Kaya naman sinabi ni Al na nagkita sila ni Rai at gustong ipasabi nito sa ate niya na wala siyang pinagsisisihan na iniligtas niya ang kanyang ate at karapatan umano nito na maging masaya. Ito ang paraan ni Al para mawala ang negatibong nararamdaman ni Helen na pananggagalingan ng lakas ng dragon. Sa pamamagitan nito ay unti-unting nanghina ang dragon hanggang sa puntong kaya na itong pabagsakin ni Al ng kanyang suntok. Ngunit bigla namang sinaksak ni Helen si Al na ipinagtakan ni Al. Sinubukan niya na uminom ng gamot ngunit natapon lang ito. Patuloy na umatake si Helen at hindi pa din niya malaman ang rason bakit ito ginagawa ni Helen. Ilang sandali lang ay bigla na lang may humarang na isa pang dragon. Ito pala ay ang mortal na kaaway ng masamang dragon. Ipinaliwanag ng dragon na ito kay Al na sinapian na umano si Helen. Ipinahiram ng dragon na ito kay Al ang kanyang kapangyarihan para talunin ng dragon na sumapi kay Helen dahilan para siya manghina at bumagsak. Biglang sinugod ni Al si Helen at sinuntok sa tiyan kaya namilipit ito sa sakit. Nakita pala ni Al sa mga mata ni Helen na gusto na niyang tapusin ni Al ang dragon sa loob niya kaya hindi siya nagdalawang isip na gawin ito. Nang susubukan ng itayo ni Al si Helen sa pag-aakalang wala na dito ang dragon ay biglang nagpakita ang dragon sa likod ni Helen at inatake siya nito. Susubukan sana nito na sapian si Al ngunit nagulat siya sa nakita niya sa kung ano ang nasa isip ni Al. Walang ibang iniisip si Al kundi ang magtanim lang kaya hindi niya malaman kung ano ang kahinaan nito dahilan para hindi siya makasapi. Biglang tumayo ang isang dragon at kaagad na inatake ang masamang dragon. Unti-unting nawala ang maitim na ulap at bumalik na ang liwanag senyales na natalo na nila ang masamang dragon. Pagkagising ni Al ay natuwa naman si Helen at ang prinsesa na nagpapanggap sa pangalang Philia at kaagad naman siyang niyakap nito. Sa isip-isip ni Al ay kung ganito lang palagi sa umaga ay kahit hindi na siya mag-almusal. Kaagad na tinanong ni Al kung ano ang nangyari sa dalawang dragon at kung okay na ba si Helen. Ipinakita ni Helen ang kamay niya na nag-anyong dragon at nagulat dito ang dalawa. Nagagawa niya ito sa parehong kamay niya at pati na din sa paa niya. Galing umano ito sa kapangyarihan ng masamang dragon na sumapi sa kanya. Dumating naman ang guildmaster at ibang adventurer at kinumusta nila si Helen. Ipinagdiwang nila ang pagkatalo ng masamang dragon ngunit ang nasa isip pa rin ni Al ay ang kanyang mga pananim. Kinabukasan ay bumalik na si Al sa pagsasaka at habang naglalakad sila ng kanyang kaibigan ay may ibinigay sa kanyang sulat. Ang sulat na ito ay galing sa kanyang ama at gusto nila na bisitahin sila ni Al. Habang naglalakad si Al papuntang guild ay nadaanan niya ang nagtitinda ng kamatis. Napahanga siya sa kulay at hugis nito at nasarapan din kaya tinanong niya kagad ang tindero kung saan niya ito kinukuha. Ayon naman sa tindero ay galing umano ito sa Lurugas at gumagamit sila dito ng hindi pangkaraniwan na pataba kaya masarap ito. Kagad na umalis si Al at nagpaalam sa guild na bibisitahin niya umano ang mga magulang niya na nakatira ngayon sa Lurugos. Pagkakataon niya na umano ito na makabili ng pampataba para sa kanyang mga pananim. Dahil sa mayroon pa siyang mga trabaho na hindi pa nakukumpleto ay si Helen na umano ang gagawa nito dahil sa nakuha niyang kapangyarihan galing sa dragon. Pagkalabas niya sa guild ay nandito naman si Philia at sinabi niya din sa kanya ang pag-alis muna niya. Gusto namang sumama ni Philia ngunit ayaw ni Al at dahil makulit ito ay tinakasan niya na lang ito. Nakasalubong niya sa daan ng isang halimaw at hinabol siya nito ngunit nadakip pa rin siya. Buti na lang ay may isang babaeng tumulong sa kanya at kaagad na napatay ang halimaw. Nagpakilala ang babaeng ito sa pangalang Rory at nag-uusap muna sila. Nalaman nilang dalawa na pareho lang pala ang pupuntahan nilang lugar at nagpasya na magsama na lang sila papunta dun. Kaagad naman silang lumakad at pagsapit ng hapon ay nakaramdam sila na may papalapit sa kanila. Ang mensahero lang pala ito at may dalang sulat galing naman sa kanyang ina. Dahil sa magdidilim na ay nagpasya sila na dito na magpalipas ng gabi. Habang kumakain sila ay natanong ni Al si Rory kung bakit nga pala ito patungo ng Lurugos. Ayon kay Rory ay naglalakbay lang siya para sa kanyang pagsasanay at bukod dito ay narinig niya din umano sa isang mga ngalakal ang kumakalat na balita tungkol sa Lurugos. Ito ay ang mga aksidenteng hindi matukoy ang mga sanhi at ayon pa sa isang biktima ay nakita niya umano ang isang demon. Napatanong si Al kung bakit niya ito ginagawa kahit sobrang mapanganib ito para sa kanya. Dito na sinabi ni Rory na nananalaytay sa kanya ang dugo ng hero na minsan ang tumalo sa Demon King. Nagulat naman si Al sa narinig niya na kasama niya ang kamag-anak ng isang hero. Kaya gusto ni Rory na gamitin ang kapangyarihang namana niya sa kanyang ninuno na makatulong sa iba. Pagkatapos ng kanilang usapan ay natulog din sila kagad ngunit hindi makatulog si Al dahil sa likot ni Rory. Nang makarating sila sa Lurugos ay nagpasya na silang magtungo sa kani-kanilang pakay. Pero bago sila maghiwalay ay nagdesisyon si Al na gawing escort si Rory sa pag-uwi niya at kung matapos na din si Rory sa pag-iimbestiga niya dito. Nagsimula nung mag-imbestiga si Rory at kahit sinong mapagtanungan niya ay hindi alam ang tungkol sa kumakalat na balita.
Nakarinig siya ng sigaw ng isang babae at dali-dali niya itong pinuntahan. Ayon sa babae ay kinuha umano ng Demon ang kanyang nakababatang kapatid. Itinuro nito ang dinaanan umano ng Demon at kaagad na umalis si Rory para habulin ito. Habang si Al naman ay nahanap na ang bahay na nilipatan ng kanyang mga magulang. Sinalubong kaagad siya ng kanyang ina at niyakap ng mahigpit. At nang makalabas ang kanyang ama ay sinalubong naman siya ng suntok nito dahil hindi nito kaagad nakilala si Al. Nagalit naman ang kanyang ina sa ginawa ng kanyang ama sa kanya kaya binugbog nito ang kanyang ama. Nag-usap si Al at ang kanyang ama at nagpaturo ito kung saan niya mabibili ang pataba na hinahanap niya. Napag-usapan din nila ang nabanggit ni Rory sa kanya tungkol sa kumakalat na balita sa lugar ngunit hindi din ito alam ng kanyang ama. Kahit ang hotel na sinabi ni Rory na tutuluyan niya ay wala ding alam ang kanyang ama dahil kailan lang siya nag-ikot sa lugar at wala umano siyang makitang hotel sa lugar. Kinabukasan pagkatapos makuha ni Al ang pakay niyang pataba ay nakita niya ang isang lalaki na pinalilibutan ng mga tao. Sinabi nito na inatake umano siya ng Demon at nakatakas siya ng nilabanan nito ng isang babaeng kulay asul ang buhok. Tinanong kaagad ni Al kung saang lugar niya ito nakita at katulad ng itinurong lugar ng babaeng nakausap ni Rory ay ito din ang sinabi ng lalaki kay Al. Dali-dali naman itong pinuntahan ni Al ngunit ito pala ay isa lang patibong. Nakita niya ang babaeng nakausap ni Rory na inatake ng halimaw at kaagad itong sinuntok ni Al. Ngunit ang babaeng ito ay naging halimaw din na katulad ng kanyang sinuntok. Nang kakainin na siya nito ay dumating naman si Rory at kaagad niya itong napatay. Nagpakita naman ng lalaki kanina na nanloko sa kanilang dalawa at nagpakilalang si Loki. Alam din nito ang pagtalo ni Al sa dating first commander ng Demon King at sa Malevolent Dragon. Sinugod siya ni Rory ngunit naiwasan lang niya ito at gumanti ito ng atake na ikinabagsak kaagad ni Rory. Kaagad na lumapit kay Rory si Al at pinagaling niya ito. Naglaban naman si Al at Loki ngunit walang gustong magpatalo sa kanila. Dito na sinabi ni Loki na gusto niyang iligpit lahat na pwedeng makasagabal sa mga plano niya. At kabilang na dito sila Al at Rory at kasama na din si Helen dahil sa kanyang nakuhang kapangyarihan sa Malevolent Dragon. Itinuloy ni Loki ang pag-atake sa kanila gamit ang mga alaga niyang halimaw. Dahil sa hindi nito magawang matalo sila Al ay pinasabugan niya ito. Bigla namang umatake mula sa ibaba ang dalawang halimaw at nadakip nito si Al. Nang susubukan na ni Loki na iligpit si Rory ay bigla namang namatay ang dalawang halimaw. Dahil pala ito sa pataba na daladala ni Al na tinatawag na Nagari at pwedeng gamitin bilang pesticide. Nilabanan ulit ni Al si Loki nang biglang sinaksak ni Rory si Loki mula sa likod. Hindi ito tumalab kay Loki ngunit nagpalabas naman si Rory ng matinding kapangyarihan na tinatawag na Power of the Good God. Paulit-ulit niyang inatake si Loki hanggang sa maglaho na lang ito. Nakatulog naman si Al hanggang pagsapit ng dilim at nang magising siya ay nagulat siya nang makita si Rory sa tabi niya. Habang naglalakad sila pa uwi ay may naririnig si Rory na nagsasalita at natatakot siya dito dahil iniisip niya na mga multo ito. Ngunit ang inalam pala ito ni Al na naghahanap sa kanya at kaagad na binuhat ni Al si Rory at tumakbo papalayo. Dahil sa isip-isip niya ay baka mabugbog si Rory kung makita sila ng kanyang ina na magkasama. Pagkadating nila Al sa hotel na sinasabi ni Rory ay naglaho na din ito. Kinabukasan ay umalis na si Al pabalik dala-dala ang pataba at dahil sa napagkasundoan nila ni Rory ay kasama niya din ito. Pagkadating nila sa kaharian ay isinama niya din ito sa guild at ipinakilala kay Helen. Naabutan naman niya ang isang bata na nagnanakaw ng kanyang pananim. Dahil sa nagugutom na umano ang bata ay naawa naman siya at binigyan ito ng repolyo. Ayon naman kay Helen ay dahil umano sa pag-atake ng mga halimaw habang nasa Lurugas siya ay natigil din ang pagpasok ng mga pagkain galing sa ibang bansa kaya nagresulta ito ng pagtaas ng presyo ng bilihin at hindi na makabili ang mga mahihirap na mamamayan. Nakarinig sila ng tunog ng kampana, senyales na mayroon na naman umanong halimaw na umaatake. Kaagad naman silang bumalik para tumulong sa pagpigil sa mga halimaw na makapasok ng kaharian. Dahil sa dami ng mga halimaw ay nahihirapan sila na matalo ang mga ito. Hanggang sa dumating ang isang hukbo na pinangungunahan ng may hawak ng sacred sword at sa isang salita lang nito ay kaagad na napaatras ang mga halimaw. Habang naglilinis ng asarol si Al ay binisita naman siya ng prinsesa para magpaalam ito sa kanyang pag-alis dahil hindi na umano siya babalik pa. Dumating naman ang kanyang alalay para sunduin na siya at wala na din dito magawa si Al para pigilan siya. Kinabukasan ay binisita naman siya ng bata na nagnakaw ng kanyang pananim noong isang araw at kasama ang ina nito. Humingi ng tawad ang ina nito sa ginawa ng kanyang anak at nagpasalamat din sa repolyo na ibinigay ni Al. Pagkaalis ng mag-ina ay nagulat naman si Al nang biglang sumulpot sa tabi niya ang mensahero. May ibinigay na naman ito na sulat mula na naman sa kanyang ina at may ipinakita din ito kay Al na ikinagulat ni Al.
Habang kumakain sila Helen at Rory sa guild ay nabasa ni Helen ang balita na ikakasal na ang prinsesa. At ang mapapangasawa umano nito ay ang prinsipe ng kaharian ng Antesburg. Naalala ni Rory na ito yung nanguna sa hukbo na tumulong sa kanila para mapaatras ang mga halimaw sa pamamagitan ng kanyang sacred sword. Nagtataka naman sila sa ginawa ng prinsipe sa pagpapaatras ng mga halimaw sa kanyang mga salita lamang. Dahil hindi naman umano maiintindihan ng mga ito ang salita ng tao at isa pa sa nakapagtataka din ay sumunod kaagad ang mga halimaw. Dumating dito si Al at tinanong sila kung nakita nila si Philia na hindi pa din nila alam na ito yung prinsesa na si Pal. Hindi na umano ito nakita ni Helen 10 araw na ang nakakalipas. Ipinakita naman ni Al sa kanila ang sulat galing sa kanyang ina. Dahil nabalitaan ng kanyang ina ang pang-aatake ng mga halimaw ay nalaman din ito ang tungkol sa sacred sword na ginawang pantakot sa mga halimaw. Ayon dito ay peke umano ang espadang ito at wala itong kapangyarihan at alam niya kung saan lang ito ginawa. Nabanggit din ng kanyang ina na dahil dati siyang commander ng Shadow Puppets kaya madali lang niya itong nalaman. Nagulat sila Helen at Rory nang mabasa ang Shadow Puppets. Wala namang kaalam-alam si Al kung ano itong sinasabi ng kanyang ina na Shadow Puppets. Ayon kay Helen ay isa umano itong intelligence unit na may kakayahang makakuha ng mga impormasyon kahit pagano ito kasikreto. Nabanggit din sa sulat na may isang demon umano ang nag-uutos na atakihin ang kaharian ng Magus. At ang iniibig umano ng demon ay ginawang hostage kaya sumusunod lang ito sa ng hostage sa iniibig nito. Dahil dito nagkaroon ng konklusyon si Rory na ginagamit ang kaharian ng Antesburg ang demon para atakihin ang kaharian ng Magus. At ang hiningi nilang pasasalamat sa kunwaring pagtulong sa kaharian ng Magus ay ipakasal ang prinsesa sa kanilang prinsipe. Dahil dito ay nasabi ni Al na dapat niyang mailigtas ang prinsesa. Nagulat ang dalawa dahil tinawag lang ni Al ang prinsesa sa kanyang pangalan na para umanong magkakilala na silang dalawa. Kagad naman itong itinanggi ni Al at sinabi niya na lang na dahil isa siyang mamamayan ng kaharian kaya dapat niyang tulungan ng prinsesa. Sumang-ayon naman sa kanya ang dalawa at kasama ang mensahero na si Rix ay kagad din silang nagplano kung paano nila iligtas ang prinsesa. Nagkaroon ng pagpupulong ang prinsipe na si Nedeles kasama ang mga pinuno ng iba't ibang bansa na humihingi din ng proteksyon. Pinagtatawanan lang sila ng prinsipe dahil nauuto niya ang mga ito gamit ang peking espada. Nagplano na naman ito ng pag-atake sa ibang bansa gamit ang mga halimaw at gamit ang demon na si Gazelle na tinutukoy ng ina ni Al sa sulat. Ngunit hindi na may mura ni Gazelle ang gawaing ito na nagdudulot ng pagkapaslang ng mga kasamahan niya pati na din ng mga tao. Sinampal siya ng prinsipe at tinakot na naman ito gamit ang kanyang iniibig. Pumasok naman ang prinsesa dahil sa nakita niyang pananakit ng prinsipe. Biglang dumating ang isa niyang kawal at ipinaalam sa prinsipe na nagkaroon umano ng problema ang karwahe para sa seremonya. Nagalit ang prinsipe at kagad na pinaayos ang problemang ito. Nagpadala ng sulat ang isang kawal ng kaharian ng Antesburg at patungo pala ito sa mensahero na si Rix. Gusto ni Rix na maunang pumunta sila Al sa Antesburg gamit ang karwahe at titipunin niya umano ang mga halimaw para maipakita sa mga tao na peke ang espada. Kung mapatunayan na umano na peke ang espada ay siguradong hindi na matutuloy ang seremonya. Tinanong ni Helen si Rix kung paano niya matitipon ang mga halimaw. Dito na sinabi ni Rix na isa din siyang demon at miyembro din ng Shadow Puppets. Gulat na gulat ang tatlo nang malaman nila ito at nabanggit na din ni Rix na isa umanong tao ang iniibig ng demon na si Gazelle. Matagal-tagal na ding naninirahan si Gazelle kasama ang mga tao. Kaya alam din ni Rix ang nararamdaman ni Gazelle tuwing pinapasalakay sa kanya ang mga tao. Pagkapasok nila ay kaagad naman silang pinaghinalaan at hinabol ng mga kawal. Dito na inihagis ni Helen si Al sa gusali kung nasaan ang hostage o ang iniibig ni Gazelle. Kagad itong nalaman ng mga kawal at dali-dali din silang inatake ni Al gamit ang daladala niyang mga gulay. Dahil sa mabigat na bagay na nakatali sa paa ng babae ay binuhat niya na lang ito para makalabas sila ng gusali. Nagkasalubong silang tatlo habang hinahabol ng mga kawal at nakarating sila sa simbahan. Nagpatuloy si Al at hinarap naman nila Helen at Rory ang mga kawal para magpahabol lang din. Habang sa loob ng simbahan ay inumpisahan na ang seremonya ng kasal. Nang hahalikan na ng prinsipe ang prinsesa ay bigla namang may tumama na pinto sa prinsipe. Nagulat at napaiyak ang prinsesa nang makita si Al ngunit humarang naman dito ang prinsipe. Isiniwalat dito ni Al na peke ang espada at pinagtatawanan lang siya ng prinsipe. Hinamon niya si Al kung kaya niyang patunayan na peke ang espada nang bigla namang dumating ang isa niyang kawal at sinabi ang paglusob ng mga halimaw. Gustong ipagamit ng mga tao sa prinsipe ang sacred sword para umano mapuksa ang mga halimaw. Tinawag niya si Gazelle para kunin ang espada ngunit nakita niya itong nakayakap na sa iniibig nito.
Nagulat ang prinsipe papano napunta doon ang hostage niya at dumating naman dito si Rix para ibigay ang sacred sword sa kanya. Nag-aalinlangan ng prinsipe na hawakan ng espada hanggang si Al na ang kumuha nito at inihagi sa papasok na halimaw. Sinira lang ito ng halimaw at napatunayan nila Al sa harap ng maraming tao na peke ang espada. Habang pinapatras ni Gazelle ang halimaw ay dito na rin niya sinabi ang mga panloloko na ginawa ng prinsipe at mga pinapagawa sa kanya. Biglang natawa ang prinsipe dahil huli na umano ang lahat dahil pinalusob niya ang mga halimaw noong isang gabi sa kaharian ng Magus. Dumating naman dito sila Helen at sinabi na hindi umano babagsak ang kaharian ng Magus. Dahil katapos ng pag-atake ng mga halimaw ay nagpaturo umano kay Rory ang mga adventurer at mga kawal dahil gusto nilang protektahan ang kaharian. Pagkadating ng mga kawal ay inakala ng prinsipe na tutulungan siya ng mga ito ngunit alam na pala ng mga ito ang mga ginawa niyang panloloko. Susubukan sana nito na saksakin ng hari ngunit napigilan ito ng gulay na hinagis ni Al at sinuntok din niya ito. Niyakap naman ng prinsesa si Al na ikinagalit ni Rory at si Al ay sarap buhay lang na kunwari pang inilalayo ang prinsesa. Pagkalabas ng hari ay sinalubong naman siya ni Rix at may iniabot na sulat. Ayon kay Rix ay para umano ito sa prinsipe na galing sa hindi pa matukoy na tao na naglalaman ng mga pinaplano nila. Nalaman kagad ng hari na miyembro si Rix ng Shadow Puppets. Ayon kay Rix na may ibang tao pa umano ang nagmamanipula sa mga plano ng prinsipe at pinapag-ingat muna niya ang hari. Bumisita naman ang prinsesa sa guild para magbigay ng gantimpala bilang pasasalamat sa ginawa nilang pagprotekta sa kaharian. Nagharap naman si Rory at ang prinsesa sa katauhan ni Philia at kahit sa sakahan ay pinuntahan nila si Al para papiliin sa kanila. Tinanong nila si Al na baka may iniibig na ito na ibang babae at sumagot si Al na meron umano. Kagad na umalis si Al pagkatapos niyang makakuha ng gulay at ang mga gulay na ito ay inialay niya sa nagngangalang Ilvia. Dito ay ipinakita ang nakaraan ni Al at ng babaeng si Ilvia. Unang nakita niya si Ilvia nang madakip ito dahil sa pagnanakaw ng mga gulay. Nakawala ito at kinuha ang mga patatas na ibibigay sana ni Al sa mag-asawa. Sinundan ito ni Al na may dalang sopas para ibigay kay Ilvia. Dahil sa mailap si Ilvia ay iniwan na lang ito ni Al at umalis din kagad. Bumalik uli si Al na may dala na namang pagkain para ibigay sa kanya. Pagbalik niya uli dito ay nagpakita na si Ilvia at nakapag-usap na sila. Biglang dumating ang mga ninakawan niya noong isang araw at plano nilang ibenta siya sa slave trader. Nagmakaawa si Al na pakawalan nila si Ilvia at siya na umano ang magbabayad ng mga ninakaw nito sa kanila. Dumating naman ang ama ni Al at pinag-usapan ng mga nangyari. Nang marinig na ng ama ni Al ang sitwasyon ay nagpa siya itong ibigay ang bigas na daladala niya bilang pabayaran sa mga ninakaw ni Ilvia at kaagad naman itong tinanggap ng dalawang lalaki. Balak namang ibalik ni Ilvia ang mga patatas na kinuha niya kay Al. Nagpa siya sila Al na kunin ito at araw-araw umano silang gagawa ng sopas mula dito. Sa araw na iyon ay inampo na din ng kanilang pamilya si Ilvia. 2 taon makalipas habang nasa sakahan sila ay nakita nilang nagtatakbo ang kaibigan ni Al na si Testa at hinahabol ng mga killer bees. Buti na lang ay dumating ang ina nila Al at kaagad nitong napatay lahat na killer bees. Umalis naman kaagad ang kanyang mga magulang para maghanap ng malilipatan. Tinanong ni Al si Testa bakit umano ito hinahabol ng mga killer bees na hindi naman ito karaniwang nakikita sa lugar. Dito na ipinakita ni Testa ang mapa ng kayamanan umano na makikita sa kagubatan sa likod ng nayon. Nagpa siya silang dalawa na puntahan ito at iniwan nila si Ilvia. Habang naglalakad sa kagubatan ay nabanggit ni Testa kay Al ang trata ng ibang kabataan kay Ilvia. Dito na rin napagtanto ni Al na kaya pala palaging naghahanap ng malilipatan ng mga magulang niya ay para din sa kapakanan ni Ilvia. Nang malapit na sila sa tinutukoy sa mapa ay may naapakan silang bato na nagpabiyak sa malaking bato at nahulog sila dito. Nagulat sila sa nakita nila sa loob at may nakita si Testa na bato na may nakasulat na hindi nila mabasa. Nang hinawakan ito ni Al ay bigla itong nagliwanag at nakita niya ang isang halimaw. Pagkagising niya ay napuno na ng abo ang kanilang nayon mula sa pagsabog ng bulkan simula umano nang mawalan siya ng malay. Lubhang naapektuhan ng mga tao dahil sa pagkasira ng mga pananim na pangunahing pangkabuhayan, mga bahay at maging ang tulay na dinadaanan papunta sa kaharian ay nasira din. Pilit na lang pinagkakasya ng pinuno ng kanilang nayon ang natitirang pagkain na naisalba nila. Pinuntahan nila ang kanilang pananim ngunit nasira na din ito dahil sa mga abo. Habang pinagmamasdan nila ito ay biglang sumakit ang dibdib ni Al at nanghina ito. Pagsapit ng gabi ay balak sanang nakawin ni Ilvia ang mga pagkain habang natutulog ang kanilang pinuno ngunit naalala niya ang mga sinabi ni Al. Dahil sa mahina pa rin si Al ay pinagsasama ni Ilvia ang pagkain para sana sa kanilang dalawa at ibinibigay itong lahat kay Al. Araw-araw niya itong ginagawa hanggang sa bumigay na ang katawan nito dahil sa malnutrition.
Nakita siya ni Testa at kaagad na ipinaalam kay Al kaya nagtaka si Al paano ito nangyari kay Ilvia gayong meron naman daw pagkain galing sa kaharian na palaging sinasabi ni Ilvia sa tuwing ibinibigay sa kanya ang kanyang parte. Dito na nalaman ni Al na nagsisinungaling lang pala si Ilvia at kaya pala nagtataka din siya dahil mas dumami ang kanyang parte kumpara sa nakasanayan. Habang pauwi na si Al katapos niyang mapaslang ang dragon ay nakita niya sa daan ang isang babae na walang malay. Dinala niya ito sa kanyang bahay at pagkagising ng babaeng ito ay inakala niya na nakidnap siya ni Al. Nagpaliwanag naman kaagad si Al at sinabi niya dito na isa siyang adventurer. Nagpakilala ang babaeng ito na si Linnea at patungo umano sana siya sa guild dahil may request umano siya. Dahil may pakay din si Al sa guild ay nagpa siya ito na sabay na lang silang pupunta dun. Dumating naman si Rory at nagulat nang makita niyang may babae sa bahay ni Al. Na maling akala ito at nagtatakbo papalayo ng bahay ni Al. Pagkadating nila Al sa guild ay kinausap na nila si Helen para sa request niya at nagpa siya si Al na siya na lang din ang gagawa nito. Nagulat siya nang sabihin ni Linnea na sa Gull Town ito dahil kilala umano ang lugar na ito kung saan ginagawa ang asparagus. Habang papunta sila ng Gull Town sakay ng karwahe ay hinabol naman sila ng mga orc at biglang nahimatay si Al. Pagkagising niya ay may suot na siyang kwentas na kagaya din ng kay Linnea. Ayon kay Linnea ay mayroon umano itong mentally calming effect. Pagkadating nila sa Gull Town ay nagtaka si Al kung bakit mapanghawak-hawak na sandata ng mga nagbabantay. Napansin din kaagad ni Al na hindi na normal ang mga tao dito. Bigla naman siyang binuhat ng 2 tao dahil sa napagkamalan siyang isang bagahe. Dinala siya ni Helen sa kanilang bahay para magpahinga muna. Pinakita niya kay Al ang mga pendant mula sa tindahan nila. Pinakita din niya ang pendant na katulad ng suot-suot nila na naglalaman ng Divine Protection of Good God. At baka ito din umano ang dahilan kaya hindi sila nagiging katulad ng mga tao sa lugar. Natanong naman ni Al ang tungkol sa mga magulang ni Linnea at hindi din niya alam kung nasaan sila. Simula umano mag-iba ang mga tao sa lugar ay may pinuntahan sila. Nakausap nila ang pinuno ng lugar na si Lemuro at inimbitahan niya si Al na maghapunan sa mansyon niya. Ngunit binuhat na naman siya dito ng 2 tao. Bago pa sila tumungo doon ay may sinabi si Linnea kay Al. Nagtataka si Linnea kung bakit nanatili pa rin sa lugar si Lemuro at parang hindi din naman ito humihingi ng tulong sa ibang bayan. Ayon kay Al ay baka makakuha sila ng impormasyon pagpunta nila sa mansyon. Pagkadating nila ng mansyon ay tinanong kaagad ni Al si Lemuro tungkol sa kakaibang nangyayari sa lugar. Dito na siya pinalibutan ng mga sibat ng mga kawal ni Lemuro. Ngunit madali lang din silang natalo ni Al at kaagad na sumugod kay Lemuro ngunit hinaraan din naman siya ni Linnea. Pinuri at pinasalamatan ni Lemuro si Linnea sa kanyang mga nagawa at dahil dito ay umaandar ng mas mabilis ang kanilang mga plano. Dito na rin nagpakita ang isang demon na si Vritra at ito pala ang nagkokontrol kay Lemuro. Ginawa niya din umanong uri ng bato ang kanyang kapangyarihan at inilagay sa estatwa na nasa gitna ng bayan kaya nag-iba lahat ng tao dito. Isusunod niya din umano ang Royal Capital at may nabalitaan siyang isang tao na tumalo sa isang demon at dragon at gusto niyang kontrolin din ng taong ito. Dito na nalaman ni Al na ginawang hostage pala ng demon na ito ang mga magulang ni Linnea. Nang susubukan na ni Vritra na kontrolin si Al gamit ang bato ay binasag niya ang hawak-hawak niyang bato sabay din na nasira ang estatwa na pinaglagyan ni Vritra ng kanyang kapangyarihan. Ayon kay Al ay isang bagay lang umano iyon para makabigay siya ng hudyat sa kanyang mga kaibigan para sirain ang estatwa. Ayon kay Vritra ay imposible umano ito dahil buong oras siyang minamatyaga ni Linnea. Dito na sinabi ni Al na may 2 beses umano na hindi siya namatyaga ni Linnea at ito ay ang 2 beses na binuhat siya ng 2 tao. At ito pala ay sina Helen at Rory na sinundan siya dahil nag-aalala umano sila kay Al. Sila din ang nakatuklas na galing sa estatwa ang kapangyarihan na kumukontrol sa mga tao. At kagad nila itong sisirain kung mapatunayan ni Al na ang pinuno ng lugar na si Lemuro ang may pakanan nito. Dahil sa napakawalan na nila Helen ang mga magulang ni Linnea ay ginawa na lang hostage ni Vritra si Lemuro. Pinakain lang ito ni Al ng asparagus at nawala na din ang kontrol ni Vritra sa kanya. Dito na sinamantala ni Al ang pagkakataon at kaagad na inatake si Vritra. Bago pa umuwi si Al ay may nadagdag na naman na chika babes sa listahan nito. Habang nasa sakahan ng 3 chika babes ni Al para tumulong sa kanya ay may napansin si Pal na kwentas sa suot-suot nila Helen at Rory. Ayon sa dalawa ay ibinigay umano ito ni Al sa kanila habang tinutulungan nila ito sa Gull Town. Bigla nilang narinig na sumigaw si Al at kaagad nila itong pinuntahan. Dahil lang pala ito sa halaman na tinatawag na Dark Vines na malaking sagabal umano sa kanyang mga pananim. Tinutulungan din nila si Al kahit sa pagbebenta ng kanyang mga pananim. Napadaan ng hari na nagpanggap na ordinaryong mamamayan at may binili kay Al.
Bago umalis ang hari ay inalok si Al na magpakasal na sa prinsesa at nakahanda na umano ang lahat. Tinanggihan naman ito ni Al dahil hindi pa umano siya handa para dito. Ayon naman sa hari ay magbibigay siya ulit ng lupain na pwedeng taniman ni Al at mga bagong kagamitang pangsaka. Naakit naman dito si Al at pilit siyang pinipigilan ni Rory. Babatuhin sana ni Pal si Rory dahil sa pagpipigil nito kay Al, ngunit si Al naman ang natamaan at nawalan kaagad ng malay. Nanaginip si Al ng babaeng parang isang anghel at may sinasabi sa kanya. Nagising ito bigla, nakaharap ang hari at sinabi na pag-iisipan niya ang alok nito sa kanya. Nang maubos na ang mga paninda ni Al ay bumili ito ng herbicide para pantanggal sa dark vines. Nagkita sila ni Rix at may napansin silang batang babae na pinipwersa ng mga lalaki na sumama sa kanila. Nilapitan ito ni Al at napalaban siya dito at mabilis lang din niyang natalo. Nang nilapitan ni Al ang bata ay napansin niya kaagad ang sungay nito. Nakilala ito ni Rix at ito pala ay si Princess Yulia na anak ng Demon King. Dahil sinabi ni Rix kay Yulia na hindi galit si Al sa mga demon kaya humingi kaagad ito ng tulong kay Al para umano iligtas ang mga demon. Dinala umano siya sa lugar ng mga tao nang nag-aalaga sa kanya na si Volt dahil delikado umano sa lugar ng mga demon kaya naisip niya na may hindi magandang nangyayari dito. Pumayag naman si Al na puntahan ang lugar ng mga demon at nakiusap na lang kay Rix na tanggalin ang mga dark vines. Kaagad silang umalis at pagkadating nila sa lugar ng mga demon ay sinalubong sila ni Volt. Bigla nitong inatake sila Al at naglaban silang dalawa hanggang sa mapabagsak niya ito. Paglapit ni Al kay Yulia ay nagising si Volt at susubukan ulit na atakihin si Al. Ngunit bigla namang dumating ang ina ni Al at kaagad na pinatulog si Volt. Ayon sa ina ni Al ay kaagad siyang tumungo dito nang sabihin ni Rix na papunta umano si Al dito. Nalaman din nila Al na kinokontrol lang pala si Volt ng ibang tao. Pinuntahan nila ang palasyo at tumambad sa kanila ang mga nakahandusay na mga kawal. Kaagad na pinuntahan ni Yulia ang kanyang ama at nakita niya ito na nakahandusay na din. Nang kinakausap ni Al ang isang kawal ay biglang inatake ng ina ni Al si Yulia, ngunit napigilan ito ni Al. Naramdaman na pala ni Al na hindi ito ang tunay niyang ina simula pa lang nang magkita sila dahil hindi siya nito niyakap ng mahigpit na katulad ng ginagawa parati ng kanyang ina. Nagbago ito ng anyo at naging si Ilvia na ikinagulat naman ni Al. Ayon kay Al ay dapat patay na umano siya at sumagot si Ilvia na pasalamat umano siya sa Great Evil God. Ipinakita niya ang kapangyarihan umano mula sa Evil God at pinunterya nito si Yulia. Buti na lang ay nasagip ito kagad ni Al, ngunit nagdulot ang atake na ito ng napakalawak na pinsala. Sinabi ni Ilvia kay Al na nakakamangha ang ginawa nitong aksyon para masagip si Yulia kahit na nakasilyado pa ang kapangyarihan ng Great Evil God dito sa katawan niya na pinagtaka naman ni Al. Dagdag pa ni Ilvia na kaya din mabilis lumakas si Al ay dahil sa nakuha nitong kapangyarihan ng Evil God. Napatanong si Al kung paano ito nangyari sa kanya gayong hindi pa naman umano niya nakakaharap itong Evil God. Sumagot si Ilvia na nakaharap na niya umano ito at kung sasapi si Al sa kanila ay sasabihin ni Ilvia lahat ng gustong malaman ni Al. Muntik nang mapapayag ni Ilvia si Al dahil hinipnotize niya ito at buti na lang ay sumigaw si Yulia na nagpagising kay Al. Kagad na hinawakan ni Ilvia si Yulia at sinubukan naman ni Al na iligtas ito, ngunit napigilan siya kagad ni Ilvia. Nang ililigpit na ni Ilvia si Yulia ay bigla namang nagliwanag ang kwentas na suot-suot ni Al at napahinto ang lahat maliban sa kanya. Biglang may nagsalita na ikinagulat ni Al at paglingon niya ay nakita niya ang babaeng may pakpak. Ayon sa babaeng ito ay siya umano ang tinatawag ng nakararami na Good God. Siya din ang nagpahinto ng oras, ngunit panandalian lang ito. Sa ngayon ay susubukan niyang tanggalin ang kapangyarihan ng Evil God sa katawan ni Al at papalitan ito ng kanyang kapangyarihan. Hiningi nito ang kamay ni Al at binigyan si Al ng kapangyarihan na kayang sanggain ng mga atake ng kalaban. Kaya pagkabalik ng oras ay dapat masagip niya umano si Yulia. Pagkabalik ng oras ay kagad ginamit ni Al ang kapangyarihan na binigay ng Good God, ngunit mga halaman lang ang lumabas. Akala ni Ilvia ay walang kwenta ito, ngunit bigla siyang inatake nito dahilan para mabitawan niya si Yulia. Sumugod ulit si Ilvia, ngunit nahaharangan lang siya ng mga halaman ni Al. Hanggang sa mahawakan siya ng mga halaman na ito at dumating si Volt na kaagad inatake si Ilvia. Hindi naman ito tumalab kay Ilvia at inatake din si Volt. Nang ililigpit na niya si Volt ay napahinto ito matapos sumigaw si Al. Ayon kay Ilvia ay bigla siyang nawala ng gana kaya aalis na lang muna siya. Nagising naman ng Demon King at napag-usapan nila ang tungkol kay Ilvia at sa Evil God. Ayon sa Demon King ay wala umano siyang alam tungkol sa Evil God at kung may makalap siyang impormasyon tungkol dito ay kaagad niya itong ipapaalam kay Al. Habang naglalakad si Al pauwi ay naiisip nito ang lahat na sinabi ni Ilvia at naalala niya ang batong nakita nila ni Testa at ang nakakatakot na nilalang.
Nadaanan niya si Testa na abala sa sakahan at napag-usapan nila ang tungkol sa pagpunta nila sa kuweba. Nabanggit ni Al ang tungkol sa Evil God ngunit binawi din niya ito kagad. Pagkaalis ni Al at patungo na sana sa Royal Capital ay hinabol na naman siya ng babaeng orc. Sinuntok niya ito ngunit hindi niya ito napatay kaya hinabol siya ulit at buti na lang ay nandito ang grupo nila Jake na kagad napatay ang orc. Napansin nila na nahihirapan si Al tuwing isang orc ang nakakaharap nito. Pagkadating nila sa guild ay ito din ang napag-usapan nila ni Rory at Helen. Ayon kay Helen ay nakapagtataka umano ito dahil dapat isang atake lang ay kaya na itong iligpit ni Al. Pinakita ni Al ang level ng kanyang kapangyarihan at napansin nila Helen na napakalaki ng ibinaba nito kumpara dati. Napaisip si Al na baka siguro dahil nawala na ang kanyang kakayahan na tinatawag na One Who Loves Nature matapos itong tanggalin ng Good God. Pero ayon kay Helen ay mataas pa naman ito kumpara sa ordinaryong adventurer. Dumating naman si Rix at may ibinigay na sulat kay Al mula sa kanyang ina. Dumating din si Ophelia at niyaya si Al na mamasyal muna. Hindi naman sumang-ayon dito sila Rory at Helen kaya nag-away-away ang tatlong chika babes ni Al. Sa kabila ng mga tanong sa isipan ni Al tungkol kay Ilvia at Evil God ay mas importante sa kanya ngayon ang mga taong nakapaligid sa kanya. Basta mapalakas lang niya ang kanyang kapangyarihan sa pagsasaka at kasama ang tatlong chika babes niya ay sapat na umano ito. Sana'y nagustuhan mo ang kwento nating ito at maraming salamat na din sa panonood.